Ayun po, Sunday Bites na po natin. Pangalawang beses ko pong magsa-Sunday Bites. And ayun, pangalawang beses din po akong kinakabahan. Pero ayun po, bago po tayo mag-start ng Sunday Bites, ayun, mag-pray po tayo. Let's pray po. Heavenly Father, we thank you, Father God, sa umaga pong ito, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng time, Lord Father God, na makapag simba, Panginoon, makapunta sa church ninyo, and for this time na rin, Lord God, na makapakinig ng ng word ninyo, Panginoon. Thank you, Lord God, for this opportunity para sa akin, Lord, na makapagbahagi ng inyong salita. And ayun, thank you rin, Lord God, sa kaba and sa mga taong willing makinig kahit na, ayun, Lord, ganito yung feeling, Panginoon. Thank you pa rin, Lord God, sa oras na to. Kaya ayun, Lord God, pinagkakatiwala ko po sa inyo lahat ng pwede naming matutunan mula sa inyong salita, Panginoon. And ayun, Lord God, we love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po, good morning po ulit sa inyo. Ayun nga po, gaya ng sinabi ko kanina, pangalawang beses ko na pong magsa-Sunday Bites, and pangalawang beses na rin po ang kinakabahan. Pero ayun, proceed po tayo dun sa magiging topic po natin ngayong umaga. Pero ayun, nirelate ko lang po siya ngayon sa naging team natin ngayong buwan. And ayun, praise God po sa schedule. Ayun, kasi ayun, bago po mag-start yung month, sinabihan na po ang magsa-Sunday Bites ng 4th week or 5th week. Ako, and I-expect ko, dahil nag-Sunday Bites ako ng 3rd month ng taon, and I-expect ko dapat 3 buwan din yung duration bago mag-Sunday Bites ulit ako. Nagulat ako, 1 buwan lang ako na ulit. Ayun, pero ayun, praise God naman po, kasi ayun, binigyan ako ni Lord ng time para mag-devotion, para maintindihan ko rin yung word niya. And ayun, pinagpapasalamat ko rin po na kahit papaano, kahit papaano, tinulungan ako ng Panginoon. Pero ayun po, sa Abiding in Christ po, ayun, naging tema po natin ngayong buwan. Marami na pong tinuro sa atin yung mga pastors natin, mga messenger po natin dito sa harap. Pero ayun, sa nakaraang mga linggo, mga nakaraang services, and syempre ayun na rin po yung naging prayer and fasting natin, which is yung sa Abide. Ayun, sobrang laking tulong din po na sa akin noon ng mga bagay, mga nakaraang services, para mas mag-dig in pa ako dun sa meaning ng Abide. And ayun, praise God, kasi hindi ako na-stuck dun sa dalawang word lang yon. Kasi meron din pong message or na verse para magiging parang pangahawakan ko para i-share ko ngayong umaga sa Sunday Bites na ako yung time ko. Naisip ko na po yung kwento dun sa sa may fig tree. Yung sa may kinurse ni Jesus yung fig tree. Pero ayun, dahil sa marami na rin pong mga natutunan sa abiding in Christ, ayun, marami rin pong realization na pwede pang ma-share, pwede ko pang matutunan. Kaya ayun, habang natututo po ako, habang nakikinig, paunti-unti, mas naiintindihan ko po yung word na abide. Pero ayun, naghanap po ako, nag-research po ako, and nagbasa rin po ako ng Bible kung paano ko pa siya mas maiintindihan, and kung paano ko siya mai-share sa oras na ngayon. Pero tapos ayun po, napunta po ako dun sa book ni Paul, sa book na ginawa ni Paul. Yung i-share ko po ngayon is yung sa verse ng 1 Corinthians. Yung sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Ayun po. Matagal ko na rin pong pinag-iisipan yung verse na to, kung paano ko siya ma-relate sa iba't ibang tema natin ngayong taon. And ayun, feeling ko nga po malaki rin po yung naging impact nito para sa akin. Kasi yung sabi po dito, so now faith, hope, and love abide. These three. But the greatest of these is love. So ayun po, sa tatlo pong ito na sinabi ni Apostle Paul, yung faith, hope, and love, sinasabi niya po dun sa atin na sundin or i-obey. Magkaroon tayo ng tatlong bagay na to bilang
Kristiyano sa buhay natin. Kasi yung tatlo pong ito, yung faith, hope, and love, parang isa sa mga foundation natin bilang mga Kristiyano. Unahin po natin yung sa may faith. Hindi naman po tayo magiging Kristiyano nang wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Hindi naman po tayo magiging Kristiyano kung hindi tayo naniniwala, kung hindi tayo tumanggap, kung hindi tayo kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon, kung, ayun, kung hindi po tayo naniniwala, ayun, pagpasensyahan nyo lang po. Ayun po. Tapos po yung sumunod, yung sa may hope, ayun po, dala ng pagkakaroon natin ng pananampalataya, ng pagtitiwala sa Panginoon, magkakaroon tayo ng pag-asa, ayun, dahil sa pagkakaroon natin ng pananampalataya sa Panginoon, naiintindihan natin na siya yung magbibigay sa atin ng lakas, siya yung magpo-provide ng mga pangangailangan natin, gaya ng mga nasabi sa mga preaching natin po sa mga nakaraan. Tapos yung pangatlo is yung love or yung pagmamahal. Yung pagkakaroon naman po natin ng pagmamahal is yung pagkakaintindi natin doon sa pananampalataya na meron tayo. Kung saan, dahil yung pananampalataya po natin is yung paniniwala natin na yung Panginoon, si Lord, si Jesus, yung nagligtas sa atin dahil sa pagmamahal niya sa ating lahat. Kasi pwede naman na tayong talikuran ni Lord doon sa bago siya ipako sa krus. Pero tinanggap niya pa rin yung parusa na yon para sa ating lahat. Inako niya lahat ng mga kasalanan natin para magkaroon tayo ng salvation. And sa pagkakaroon natin ng pananampalataya sa Kanya, ayun, maliligtas tayo. Amen? So, ayun po, bago po tayo, yung susunod po natin gawin is yung sa may faith. Ayun, yung tatlo po nating magiging pointer ngayon, ayun po yung nakasulat sa verse natin, is yung faith, hope, and love. So, unahin ko lang po yung sa may faith, yung tinuro po sa akin dito ng Panginoon. Ayun nga, yung one time ko rin po itong na-share sa devotion namin ng mga worship team. Ayun, part po ako ng worship team. One time ko po siyang na-share doon sa worship team. And yung naging sharing ko naman po doon is yung paglakad ni Peter doon sa may tubig. Nung nakita niya si Jesus doon sa may tubig na nakatayo, and sa kalagitnaan ng bagyo, andun silang mga disciples sa loob ng bangka. And merong malakas na bagyo doon, kaya yung bangka nila, unti-unting nasa sway ng malakas na alon. Kaya nung nakita nila si Jesus, nung time na yon, nagulat sila kasi meron silang nakitang taong naglalakad sa tubig. Naglalakad sa malalim na part ng dagat. Diba parang ang hirap naman pong paniwalaan kung tayo mismo yung makakakita. Pero ayun, sa part po ni Peter, parang tinignan niya lang mabuti kung sino ba yung taong naglalakad sa tubig na yon. Tapos, ayun, tinanong niya kung si Jesus ba yun. Tapos nung sumagot, si Jesus niya. Tapos nung nalaman na ni Peter na si Jesus yung nandun sa may tubig, sinabihan niya si Jesus kung siya nga ba yun. Kung sinabi niya kay Jesus na, Lord, kung ikaw yan, hayaan mo akong makarating sa'yo. Tapos nung time na yon, sinabihan siya ni Jesus na lumapit siya sa kanya. Tapos nung time na yon, nung nagsimula na siyang lumakad papunta kay Jesus, nagkaroon ng malakas na alon, which is yung nagparoon ng sa kanya, nagbigay sa kanya ng kaba, ng takot, bago siya lumapit kay Jesus. Kumbaga, andun na yung pananampalataya niya na makakapunta siya kay Jesus, pero andun din yung takot or yung kaba na baka malunod siya. Kasi ayun, dito sa unang pointer po natin ng faith, ayun, hindi po natin maiiwasan or wala po talagang exempted na kahit sino, kahit yung mga karakter din po sa Bible, nakaranas ng mga ganong pagsubok na susubukin din po talaga yung pananampalataya nila kung hanggang saan sila aabutin or masusustain ng pananampalataya nila. Tapos ayun, sa part po na yon, nung nagkaroon ng malakas na alon, natakot si Peter. Napatingin siya dun sa may alon, tapos unti-unti siyang lumubog sa may tubig kasi nga nawala yung focus niya doon kay Jesus. Kumbaga na-distract siya. Tapos nung time na yon,
um, sinabihan niya si Jesus na iligtas siya ni Jesus. Tapos si Jesus naman, syempre, bilang mabuting leader, sinagip niya si Peter. Tapos nung sinagip niya si Peter, sinabihan siya ni Jesus, bakit ka nag-doubt? Bakit ka nagduda na hindi ka makakarating sa akin? Napakaliit ng pananampalataya mo. Ayun yung sinabi sa kanya ni Jesus nung time na yon. Sinabihan siya ni Jesus ng maliit yung pananampalataya niya. Or yung sa English, very little. Tapos po, nung na-share ko po kasi to sa worship team, shinare ko rin po yung other term ng word na little. Yung other term po ng word na little, maliit, tinagalog lang. Parang maliit, maikli, Parang mas na-emphasize po kasi doon yung word na little. Tapos sinearch ko lang yung other term, yung short. Short, kumbaga, yung pananampalataya ni Peter nung time na yon, bukod sa little lang, yung pananampalataya niya, yung faith niya rin is short, kumbaga, maikli lang. Amen. Sa time na yun kasi, parang tinuturo sa atin ni Jesus na meron kang pananampalataya, meron kang faith, nagtitiwala ka nga, naniniwala ka nga, pero hanggang saan ka ba kayang dalhin ng pananampalataya mo? Amen. Kasi nung time ni Peter na yun, nagkaroon naman siya ng faith eh. Naniwala naman siya na makakarating siya kay Jesus, di ba? Pero nung time na yun, at the same time na yun, nagkaroon din ng distraction. Kumbaga, nasa sa kanya na rin mismo kung magpapadistract ba siya or magpo-focus lang siya doon kay Jesus. Amen. So, ayun po yung pointer number 1 natin, yung sa my faith. Tapos yung sumunod naman po, yung sa my hope. Praise God po sa naging week po namin, sa buong linggo namin, meron kaming naging DVBS. Ayun po. Tapos po, meron po dong kwento. Sa 5 araw po na may DVBS kami, meron po dong kwento. And ayun po, i-share ko lang po sa inyo yung naging kwento doon. Yung kwento naman po doon is about kay Jairus. Yung kay Jairus na meron siyang anak na malapit ng mamatay. Tapos, nung time na yon, nalaman niyang papunta si Jesus sa bayan nila, sa lugar nila. Kaya nung nalaman niyang papunta si Jesus, inabangan niya kaagad si Jesus. Tapos nung nakarating na si Jesus dun sa bayan nila, dali-dali siyang pumunta kay Jesus para humingi ng tulong kasi nga yung anak niya may malubhang sakit tapos hindi nila alam kung paano nila papagalingin. To the point na yung anak nila malapit nang mamatay. Tapos si Jairus, dali-dali siyang lumapit kay Jesus. Tapos, nanghingi siya ng tulong kay Jesus. Tapos, sinabi niya kay Jesus yung kalagayan ng anak niya, na meron niyang malubhang sakit yung anak niya, and hindi niya alam kung ano yung gagawin. Pero meron siyang pag-asa na si Jesus mismo yung makakatulong sa kanya para gumaling yung anak niya. Kumbaga, yung hope na meron siya na gumaling yung anak niya is na kay Jesus. Amen. Tayo po ba? Kapag meron po ba tayong malaking problema na kinakaharap, nasan po ba yung pag-asa natin? Kumbaga, saan po ba natin nilalaan yung pag-asa na meron tayo para makapagpatuloy tayo na yung buhay, normal lang na may pagsubok, normal lang na dadaan tayo sa mga mahihirap na problema sa buhay natin. Pero yung part na pagkakaroon ng pag-asa, hindi siya madali bilang Kristiyano, hindi siya madali bilang tao kasi mas madaling sumuko eh. Mas madali na wag na lang magpatuloy kasi mahirap nga naman yung tatahakin, amen. Masakit nga naman yung kakaharapin. Pero dito sa part na to, si Jairus, masakit na sa part niya na merong sakit yung anak niya tapos hindi niya alam kung ano yung gagawin. Pero nung time na dumating si Jesus, ayun na rin yung time na nagkaroon siya ng pag-asa or ng hope. Kaya nung time na yon, dali-dali siyang pumunta kay Jesus. Tapos si Jesus mismo yung tumulong sa kanya kung ano yung kailangan niyang gawin. Tapos nung time na yon, ayun po, magkasama silang pumunta dun sa bahay nila Jairus. And nung time na yon, kinomfort niya sila Jairus, tapos sinabihan niya na, huwag kang mag-alala, natutulog lang yung anak mo. Amen. Kasi nung time na yon, bago po sila mapunta dun sa bahay nila Jairus, meron po silang parang kapitbahay na nagsabi sa kanila na patay na yung anak ni Jairus.
Tapos nung time na yon, nung sinabihan na si Jairus nung patay na daw yung anak niya, sinabihan siya ni Jesus na, huwag kang matakot. Puntahan natin yung anak mo. Parang ganon. Tapos, nung nakarating na po sila doon sa bahay nila Jairus, ayun, sinabihan nga po ni Jesus si Jairus na, yung anak mo natutulog lang. Parang ang hirap paniwalaan kung sinabihan ka ng mga tao sa paligid mo na patay na yung anak mo, kasi sila mismo yung nakakita ng anak mo eh. Pero si Jesus, sinabihan ka niya mismo na, huwag kang matakot, yung anak mo natutulog lang. Parang ang hirap paniwalaan kung sino ba yung papaniwalaan mo, yung nakakita ba o yung mag-heal dun mismo sa anak mo. Pero ikaw bilang tao, since yung pag-asa mo or yung hope mo, binigay mo dun sa Panginoon, binigay mo kay Jesus, syempre mas magtitiwala ka dun sa sinabi niya. Tapos nung time na yon, sa kwento na yon, sinabihan niya yung anak ni Jairus na bumangon ka. Tapos nung time na yon, bumangon po yung anak ni Jairus. Amen. Parang malilito ka kung tama ba yung sinasabi ng mga kapitbahay mo or tama ba yung sinasabi ni Jesus. Kasi, yung sinabi ni Jesus, bumangon yung anak mo. Ibig sabihin, dun pa lang, mas totoo na yung sinabi ni Jesus kaysa dun sa mga nagsasabi sa kanya na patay na yung anak niya. Amen. Tapos yung time na yun, dun siya nagpasalamat sa Panginoon. And ayun, praise God po dun sa buhay ni Jairus na hindi siya nawalan ng pag-asa. And yung una niyang ginawa is lumapit kay Jesus, sa Panginoon natin. And ayun, isa rin po yun sa tinuro namin dun sa mga bata na magkaroon sila ng pag-asa na kayang gawin ni Jesus yung mga bagay, lahat ng bagay, kahit na magpagaling ng mga malulubhang sakit. Kahit na ayun, yung nangyari kila Jairus sa anak niya na namatay na, tapos muli pang nabuhay. Amen. Ayun po. Tapos po yung sumunod, ayun, yung una po yung faith, sumunod yung hope, tapos yung pangatlo yung sa may love. Dito naman po, yung nagkaroon kaming kwento sa may DVBS din po namin. Ayun, yung pangatlong kwento, yung huling kwento na meron kami doon sa may DVBS is yung sa The Prodigal Son. Amen. Dito naman po sa kwentong to, yung pagmamahal ng ama nila doon sa mga anak niya. Yung anak niya po kasi, ayun, hiningi niya kasaya, pagpapasarap, ayun. Tapos, inubos niya lahat sa bisyo. Tapos, yung time na yon, nung naubusan na siya ng pera, bago siya maubusan ng pera, ayun, nung ginagamit niya yung pera niya lahat sa pagbibisyo, marami siyang kaibigan, marami siyang kasama. Pero ngayon, nung naubos na yung pera niya, naubos na rin yung kaibigan niya. Diba? Pero, ayun, yung tinuro lang sa akin doon ng Panginoon, tinuro ko rin doon sa mga bata na, ayun, masaya talaga pag may pera. Pero ayun, hanggang saan ka ba kayang dali ng pera mo? Hanggang saan ka ba kayang pasayahin ng pera mo? Amen. Doon kasi sa part na yon, ng The Prodigal Son, yung anak na yon, nung naubusan na siya ng pera, hindi na siya masaya. Amen. Kasi yung pera, ayun, parang hanggat may pera siya, masaya siya. Pero nung naubusan na siya ng pera, hindi na siya masaya. Naubusan na rin siya ng kaibigan. Tapos nung time na yon, dahil wala na siyang pera, hindi na niya alam kung saan siya pupunta, wala na siyang matulugan, wala na siyang makain. Nung time na yon, nandun na siya sa part ng buhay niya na hindi na niya alam yung gagawin niya. Kaya napunta siya sa may, kung nasan yung mga baboy, kung saan nakatira yung mga baboy, tapos yung ginagawa niya, since wala siyang makain, wala siyang pangbili, yung kinakain niya lang din yung pagkain ng mga baboy. Amen. Kaya nung time na yon, na-realize niya na buti pa yung mga tauhan doon sa bahay nila. Merong masarap na natutulugan, masarap na nakakain. Kaya nung time na yon, na-realize niya rin na what if bumalik siya doon sa tatay niya na inalisan niya, kinuhaan niya ng mana, tapos humingi siya ng tawad. Tapos nung time na yon, syempre, andun na rin siya sa realization part na yon, sinubukan na rin niya. Tinry na rin niyang magbaka sakali na bumalik sa tatay niya, baka naman kaya siyang patawarin dahil kahit na marami siyang nagawang kalokohan, kasalanan o pagbibisyo, sinubukan niya pa rin bumalik sa tatay niya. Tapos ayun, nung time na yon, bumalik siya sa tatay niya. Tapos nung time na yon na nakita siya ng tatay niya, yung tatay niya masayang nakita yung anak niya. At dali-dali yung tatay niyang sinalubong yung anak niya na, may pagmamahal. Tapos doon mismo na-emphasize yung, yung pagmamahal ng tatay sa anak niya. Yung tatay niya, masayang nakita yung anak niya na may pagmamahal. Tapos doon mismo na-emphasize yung, yung pagmamahal ng tatay sa anak niya na may pagmamahal. Tapos doon mismo na-emphasize yung
pagmamahal ng tatay niya sa anak niya. Kaya po yung title natin, The Prodigal Son. Kasi yung anak niya, yung mapangwaldas, na kahit gaano siya mapangwaldas or mapangbisyo, andun pa rin yung pagtanggap sa kanya ng tatay niya ng buong buo at may pagmamahal. Amen. Ayun po yung naturo namin dun sa mga bata, and sana may natutunan sila sa amin. And ayun din po yung nag-mark sa akin. Kasi meron po dong 5 kwento, tapos may 2 nag-mark sa akin. Yung sa may kwento ni Jairus and yung sa The Prodigal Son. And ayun po, ayun po yung 3 pointer natin sa umagang to. Yung faith, hope, and love, na kung saan magkaroon tayo ng pananampalataya na mabibuild up yung pag-asa natin sa Panginoon, and magkakaroon tayo ng pagmamahal na meron din yung Panginoon na pinaparanas niya sa atin. And dahil nakakaranas na rin tayo ng pagmamahal na binibigay sa atin ng Panginoon, iparanas na rin po natin sa iba. Ayun po. Amen po. So, ayun lang po yung Sunday Bites natin. Ayun po. Syempre, ayun po. Since tapos na yung Sunday Bites natin, and para po makapag-proceed na rin tayo, let's closing prayer po. Ayun po. Let's pray po. Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa umagang to, Panginoon, sa opportunity na binigay po ninyo sa akin and sa word na binigay ninyo sa bawat isa, Panginoon, na nagmula sa word ni Paul, Panginoon. Thank you, Lord God, sa pagbibigay sa amin ng pananampalataya, ng pag-asa at pagmamahal. And sa mga bagay na yun, Panginoon, tinuturuan nyo kaming mag-abide sa inyo, Panginoon. And thank you, Lord God, sa mga kwentong binigay ninyo sa amin sa umagang ito, Panginoon. And pangunahan niyo po yung magiging serbisyo namin ngayong umaga, Panginoon. Kayo po yung manguna sa bawat isa, and kayo lang po yung mapapurihan, mapasalamatan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo yung magiging gawain po namin ngayong umaga, Panginoon. Minamahal po namin kayo. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.